Hello everyone! Welcome to this video at salamat sa pagpindot at nagkaroon kayo nagpapasya na panoorin ang video na to. At sigurado ako kaya pinindot nyo ito kasi mag-e-exam kayo or may bala kayong mag-exam para sa UPCAT. Ngayon pala is alas 6 at wala kasi akong ginagawa kaya minabuti ko na lang na mag-record nitong video na to tungkol sa experience ko sa UPCAT. Last year lang yun at ayun nga, gusto ko lang mag-record at i-upload ko dito mamaya sa YouTube para at least yung iba na gusto magkaroon ng idea ano ba ang UPCAT, ano ba nangyayari kapag UPCAT yan. Ang UPCAT kasi nagkaroon siya ng mahigit 3 taon na pagtigil dahil nga sa pandemya at yung UPCAT na to after ng pandemic nitong 2023 is niresume na pero marami ng mga pagbabago. Katunayan nga nagkaroon sila ng parang system ba na kailangan maabot nila yung mga mag-aaral na malayo sa mga probinsya, sa mga bayan ng probinsya or sa siyudad. Yung mga indigenous group of people na intellectually gifted, kailangan maabot ng university. So, napakaganda ng layunin ng bagong UPCAT na to. Tapos, nagkaroon din ata ng pagbabago. Pero di ko sure to nagkaroon din ng pagbabago sa mga quota courses. Lahat ng courses. Kung dati kasi yung mga courses na choices sa university, yun, ay hindi siya quota courses lahat. Pero ngayon, lahat talaga quota courses na. Tapos nitong 2023 din, ang total number ng mga nag-take ng UPCAT is napakadami, 104,000. Na sabi nga na isang expert mula dun sa Universidad ng Pilipinas is dati-rati 70,000 lang ang mga nag-UPCAT dyan, 80,000 lang. Pero ngayon, biglang nag-jump sa 104,000. Talagang napakalaki ng itinaas. At dahil dyan syempre, dahil napakarami na rin ng mag-exam, kahit gaano pa kahirap or gaano pa kadali ang examination, talagang mahirap makapunta sa university kasi sobrang dami ng nagva-vie ng gusto, ay sobrang dami ng pagpipilian. So, mas mababa yung chance na ang isang bata is makapasok doon. Kasi nga, sobrang dami Yun. Nung January pa lang, mga January or December, end of December na malapit ng January, ang University of the Philippines ay naglabas na ng announcement na on June 3, 2023, there will be an UPCAT. Wow! Amazing! May UPCAT na. Pero, isa itong malaking advantage sa iba, malaki din namang disadvantage sa iba. Pero, siguro, hindi ko na-explain ngayon yun. Naisip nyo na rin siguro kung bakit nga ba advantage to sa iba or disadvantage yan. Siguro sa later, i-explain ko na lang, pero ngayon hindi na. Ayan. Tapos ako naman, nalaman ko lang siya, February na. Ngayon, ako naman, pagkabasa ko ng announcement, wow! Gusto ko makapasok sa University ng Pilipinas. Mag-i-exam ako. Tapos, ayun, pinili ko naman ang mag-UPCAT. Nag-decide ako kasi nais ko talaga makapasok dyan sa University ng Pilipinas kasi kasama siya sa Big 4, di ba? Ang yung Big 4 natin, De La Salle, UST, Ateneo, at saka yung University ng Pilipinas. Dako, naisip ko, gusto kong makapasok dyan kasi sumikat yan dahil yung mga bata dyan or yung mga estudyante dyan ay napakagaling, napakahusay sa pag-aaral. Na-employ sila at naging maganda ang performance nila. Magaganda ang score ng mga estudyante. At magaganda ang score ng mga estudyante dahil maganda ang sistema. Magagaling ang mga guro. Exceptional ang facility. So, nais ko rin na ma-experience yung ganun ba? I am a student, I'm a Filipino student, I also want to be a scholar of the country, and I want to go to the University of the Philippines to experience this kind of education, this education na talagang parang magpapalinaw dun sa career ko na, gusto kong maging civil engineer pag naghanap ako ng trabaho at graduate ako nitong university na to. Mataas yung chance na makuha agad ako kasi branding yun kapag nakita ng employer mo. University of the Philippines. Wow!
mataas na. Meron ng high level of expectation pagdating sa employment. So, yun talaga yung pinaka-reason ko. Balik naman tayo sa topic. Yan, talagang kahit marami akong ginagawa sa aking work, naghanap talaga ako ng pagkakataon para makapag-register sa UPCAT. At bago mag-end ang March, ayan, malapit na yung deadline. Naipasa ko na lahat. Kampante na ako. Pinili ko na yung course choice ko, 2 course choice, kada campus, pero 2 rin yung campus choice. Bali, 4 lahat yun. Kung magkakaiba yung course mo na pinili sa kada campus. Later on ka lang din nalaman na parang hindi akma yung napili kong course choice or yung yung course choice ko. Kasi ang pinili ko ng accountancy kasi gustong-gusto ko yung mga numbers, gusto kong mag-solve ng mga problems, mga ganyan. Pero ang hindi ko alam kasi nung una is wala pa lang DOST scholarship ang accountancy. Kaya, ayun, medyo nagsisi ako. Kasi gustong-gusto kong maging DOST scholarship para medyo matulungan nito or matulungan nito ang pag-aaral ko. Ayan. Kaya nagdasal ako. Ano ko yung gagawin ko pag nakapasa ako dito? Accountancy. Tapos, pwede kayo mag-shift ng course kapag nakapasok ka. Hindi pa naman nakakapasa. Nag-iisip na ako na ganyan. Pero kahit na ganun, nag-search pa rin ako ng tungkol dun sa shifting of course. Marami naman ako napapanood pero talagang complicated yung mga bagay. Kaya dapat nung una pa lang, kaya advice ko sa inyo kapag pipili kayo ng course, dapat discern na kayo kung ano talaga yung career goal nyo. Yung pinaka first choice nyo, yan, first choice na. Tapos second choice. Tapos yung pagpili ng UP campus, syempre, i-align nyo rin kung saan kayo nakatira. Kasi, ang alam ko nun, meron din silang criteria na para pandagdag points or pambawas, parang may ganun sila na margin. Kunyari, ikaw ay taga Mindanao, pinili mong campus choice is UP Manila. Tapos, merong isang bata sa Maynila na kasing talino mo lang din naman, pero taga Manila siya, tapos pinili niya UP Manila, mas matatanggap siya. Meron siyang margin na additional siguro, or hindi ko alam kung may additional siya or ikaw yung may minus. Basta isaalang-alang nyo rin yung layo ng universidad nyo dun sa mismong lugar nyo. Ayun. Tapos, ayun nga. Tapos, pagkatapos ko namang mag-register, syempre, nandiyan na yung preparation sa UPCAT. Nanginginig ako araw-araw. Kailangan makapasa ako. Kailangan makapag-review ako. Bumili pa nga ako ng aklat na reviewer dun sa sa National Bookstore. Meron din yan sa Shopee sa TikTok. Kaya naisip ko na kailangan makapasa ako dito sa university na to. Tapos nanood rin ako sa YouTube ng mga advice, ng mga reviewer, ganyan. Tapos naghanap ako ng mga iba't ibang group chat, mga Facebook group, Telegram na nagbibigay ng mga free reviewers. At nag-answer din ako ng mga mock exam. Katunayan nga nag-excel din ako naman doon. Kaso nga lang, pagdating sa reading comprehension at saka sa language proficiency, ay nako, bagsak ako dun. Hindi ko naman, ang hirap-hirap yung yung reading comprehension, yung tipong may 2 question. Ngayon, yung 2 question na yun, mabasa ka pa ng pakahaba-haba na na paragraph. Ay, abasahin mo yun. Edi, 10 minutes ka pagkabasa nun. 2 question lang. Nako, mauubos talaga ang oras mo at mas ma-stress. Kaya, ang advice ko sa inyo, pagdating dyan sa reading comprehension sa exam, basahin nyo muna yung tanong. Ayan, nabasa nyo yung tanong. Saka kayo mag-skim or tingnan nyo ng madalian yung text. Nasa kaya to. Itong text na to or itong paragraph na to, nandito to. O ito lang basahin nyo. Doon sa question. Sagot na. Next question, ganun lang. Pagdating naman sa reading comprehension talaga, ay sa language proficiency, ay isang na talaga yan, parang factual kasi yan. Kailangan talaga malalim yung alam mong mga salita sa English. Kailangan malawak yung vocabulary mo. Kaya ang suggest ko sa inyo, magbasa-basa kayo ng mga fiction, manood kayo ng fiction na English, tapos manood kayo ng mga
English movies, ayan. Tapos kada araw kailangan meron kayong mga layunin. Kailangan this day I have to acquire or memorize 10 words, 15 words, like that. Tapos kailangan magbasa rin kayo ng mga trivia ng mga author, ganyan. Kasi may mga analogy dito. Kunyari, William Shakespeare, Romeo and Juliet. Tapos, kunyari, Virgilio Almario, blank. O, analogy. May pilihan doon. Kung hindi mo alam kung anong ginawa ko, alam mo na ngayon na William Shakespeare, in-author niya yung Romeo and Juliet. Pero di ko sure kasi na siya yung nag-author kay Romeo and Juliet. Pero kunyari lang, alam mo na si William Shakespeare is siya ang gumawa ng Romeo and Juliet. Ibig sabihin, dapat itong si Virgilio Almario, yung sagot, yun yung ginawa niya. Ngayon, kung di mo alam yun, wala, stuck ka. Kaya, isa pa yan, kapag naman meron kayong mga items na hindi alam, laktawan nyo muna. Laktawan nyo. Tapos kapag meron kayong hindi nasagutan after ng exam, ganito gawin nyo. Kasi ang ano niyan yung score daw niyan, pag kunyari naka 40 over 50 kayo, yung lahat ng mali nyo, i-divide sa 4, tapos ima-minus pa doon sa total score nyo. Ang ginawa ko na lang, kahit kapag naman wala ka sagot sa particular item, mali ka lang. Yun lang. Pero pag sinagutan mo yun, i-divide pa yun sa 4, tapos ima-minus pa sa total score mo. Pero ang ginawa ko nun, sinagutan ko, hinulaan ko yung mga di ko alam. Sana tama. Pero advice ko sa inyo, magkaroon kayo ng mga cancellation. Kaya ABCD, 25%, diba? Kapag hindi nyo pa alam. Meron kayong siguradong dalawang mali. Burin nyo na yun para may 50% chance kayo. Ayan, pagdating naman sa mathematics, medyo complicated din siya siguro sa iba. Para sa akin kasi medyo madali. Pero karamihan kasi ng nakakasalamuha ko or napapanood ko sa internet na ang pinakamahirap daw talaga is mathematics. Siguro mahirap talaga ang mathematics. Kailangan mo talagang sauluhin yung mga formula. Kasi pagdating kasi sa mathematics, yung formula na to, yung isa na to, tapos yung isa pang formula, ay ipapagsama-samahin yung bukat sa isang problem. Naku po, kung hindi mo alam yung isa dun, ang hirap talaga. Okay, kailangan talaga, manood lang kayo ng manood ng mga tutorial sa YouTube ng mga simple. Tapos, magsaulo rin kayo ng mga formula, tapos paulit-ulitin yung gamitin para pagdating ng examination, may masasagot kayo kahit papano, kahit hindi naman lahat. At least meron. Mas maganda na yun. Pagdating naman sa science, maraming factual dun, pero yung conceptual at saka yung procedural, talagang matcha-challenge kayo. Napansin ko lang, laging lumalabas yung sa buwan, yung phases of moon, tsaka yung mga solar eclipse, lunar eclipse. Reviewin nyo yun, baka lumabas na naman. Kasi nung nireview ko dun sa, marami kasi ako nahanap na reviewer nung nakaraan. Nako, laging meron yung sa reviewer. Pagdating sa exam, meron niya. Kaya, isang tip, meron yun, pero mga 2 points lang yun. Pero dagdag na yun. Kaya, aralin nyo. Ayun, subukan nyo ring mag-enroll sa mga review center. Baka makatulong sa inyo. Tapos yun, dumating na yung mahaba akong paghintay. Hindi naman yung mahaba. 3 months lang naman. Pagdating ng June 3, 2023, meron kasi yan assignment ng testing area, i-email naman sa inyo. Pero ako kasi naka-assign ako sa Dasmariñas. Pero sabi nun sa email na puno na. Kaya nilipat ako sa UP Los Baños. Pero bago yan, nung nasa email na yan, kailangan kunin ko daw yung test permit dun sa UP Diliman. Naku, layo. Mag-i-exam ako sa UP Los Baños, kukunin sa UP Diliman. Kaya yun, naghanap ako ng pagkakataon para mag-travel pa Maynila. Tapos nakuha ko na yung aking test permit. At yun yung gagamitin ko para makapag-exam ako sa UP Los Baños sa June 3, 2023. At ako naman, nasa work ako nitong mga panahon na to. Kailangan ko mag-exam doon. Kaya nung June 2, 2023 hapon, pumunta ako sa tita ko para doon ako matulog at sasamahan niya ako kinabukasan para sa exam. Nako, kinakabahan na ako. Nanginginig yung buong katawan ko. Kasi naisip ko, sobrang daming matatalinong bata, estudyante. Ang lakas talaga ng kompetisyon. Ayan, sabi ng tita ko sa akin,
kalma ka lang, 'wag mo masyadong isipin 'yan." Ta's pinasyal niya ako dun sa Alabang kasi dun kami nag-ano stay. Marami akong kinain ng mga masasarap, gano'n. Ta's pinatulog rin ako ng tita ko ng maaga. Kinabukasan nagsimula na akong maglakbay, ta's ang hindi ko maintindihan, araw ng examination, sumakit ang tiyan ko. Ang tiyan ko, naku, habang naglalakbay kami sa jeep, naglalakbay gamit ang jeep, hindi naglalakbay sa jeep. Naku, sumakit tiyan ko. Tapos kailangan ko mag-CR, hindi ko naman kailangan pigilin 'yun. 'Pag pinigil ko 'yun, baka mamaya lumabas 'yun, ang dami namin do'n. Eh, di naghanap ako ng chinempohan ko na mayroong gas station kasi ang alam ko ang mga gas station kasi may mga public CR. Ayan, buti na lang may nadaanan kaming Petron. Ayun, pinara ko, para po, ayan. 'Yan, buti na lang nakaraos din, hindi na sumakit tiyan ko. Ang problema ngayon, hindi naman namin alam yung daan do'n sa Laguna. Paano 'yan? Hindi namin alam yung ruta. Alin yung sasakyan na sasakyan namin? Eh, nagpara na kami ng jeep na merong UP Las Bañas, ayan. Tapos nakarating kami doon. Nung una, binaba kami sa ibang area, malayo dun sa mismong testing center. Testing area. Ang testing area kasi namin is Physical Science Building. Ayan. Tapos nakarating ako doon. Yung tita ko naman, naghintay na lang sa labas. Tapos pumila na ako. Tapos kinakabahan ako. Ang dami kasi ng estudyante. Meron silang mga sariling test permit. Katunayan nga, may nahilo pa dun natumba ata. Natumba nga. Tapos yun. Siguro dahil sa kaba. Namumutla Ayan. Tapos pumunta na kami doon. Tapos pagpasok namin, parang sinihan type siya, pababa yung ganun. Sobrang lawak ng ng area, ng testing area. Tapos sabi sa amin ng examiner, lahat po ng gamit pakilagay sa unahan. Ayan, hindi na kanin namin sa unahan. Ang matitira lang po sa inyo ay test permit, tapos ballpen or lapis, Mongol 2. Ayan. Pinalang namin doon, sumupo na kami. Tapos isa pa sa nagpadagdag ng kaba namin, di ba pag kinakabakan, nilalamig ka? Naku, napakalakas ng aircon. Ay di mas lalo ko ng mutla, pero mataas naman ang aking resistensya. Tapos, ayun, ang examination kasi, para siyang booklet type, pero nakadivide siya sa 4, yung language proficiency, reading comprehension, mathematics, and science. Ngayon, kunyari, itong science, 80 minutes, kunyari lang 80 minutes, 80 minutes yan lang pwede buksan. Bago matapos ang 80 minutes, pagkatapos po matapos ng 80 minutes, saka ka pa pwedeng mag-proceed sa mathematics or sa iba pang component. Ako naman, during examination, ay sumakit ulit ang tiyan ko. Ay saan ako apulutin ito? Ayan, hindi kailangan kong mag-CR, buti na lang pumapayag yung examiner. Ay ipipresent mo lang yung test permit mo, i-iwan mo muna sa examiner, tapos saka ka mag-CR, tapos pagbalik mo galing sa CR, kukunin mo rin yung test permit, tapos exam pa ulit. Alam nyo kung nakailan, ako? Gamit ng CR, nakalima. Nako, sabi ko, paano na kaya ito? Ito pa naman yung isang mahalagang exam, tapos ganito pa nangyari sa akin. Grabe. Tapos yun, buti na lang sa mathematics, munti ko na siyang ma-perfect. Ang problema nga lang, during examination, natapos ko na yung 40 items. Naku, may 5 items pa pala. Confident ako sa 40 items ko. Parang mape-perfect ko na. Ngayon, di ko alam may 5 items pa. Natapos ng oras, 30 minutes ako naghahintay dun. Yan, tapos na-discover ko after hours. May 5 items pa. Siguro 37 or 45 ako. Ayun, tapos nag-exam na. Ayan, natapos ang exam namin. Nakaluwag ako ng maayos. At sabi naman ng iba, during sa na yung tenga ko kasi hindi ko naman kailangan tabulin. Narinig ko, sabi nila. Yung iba sabi nila, naku, hindi naman lumabas yung nervyo ko. Sabi ng iba, sisiw lang pala sabi ng iba. Para sa akin naman, personally, yung mga madadali doon, kahit di ka mag-review, masasagot mo na. Pero yung mahirap doon,
mahirap talaga. Parang ang nangyari, kahit di na pala ako nag-review. Kasi yung madali doon sobrang dali. Tapos yung mahirap sobrang hirap talaga. Hindi ko naman na-review mahirap. No, kaya advice ko sa inyo, talagang lawakan nyo talaga yung mga concept nyo, mga ganyan. Ayan. Yun lang siguro. Ano pa ba? Pwede ko kayo. Good luck na lang. Good luck. Mag-order na rin pala ako ng ano, kasi wala akong pagkain ngayon, kaya mag-order ako sa Jollibee. Good luck Thumbs up. Bahala kayo kung magsa-subscribe kayo, pero ito kasi parang ano lang, parang simple story ko lang na i-upload ko sa internet para makatulong sa iba na gusto magkaroon ng insight sa UPCAT. Pero kung gusto nyong mag-subscribe mag-subscribe kayo kasi marami pa akong gagawin video na baka magkaroon kayo ng interest. Tapos i-like nyo na, i-like nyo naman nanood kayong gusto ulit, tapos di nyo naman like, paki-like mo naman. Tapos mag-comment kayo, baka mamaya may gusto kayong malaman, tanong lang kayo dyan, tapos gawin natin yung video or sagutin natin. Thank you.